Good morning, church! Morning! Hello, good morning po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sige po, I invite everyone to please stand. Yan, good morning po. Good morning sa lahat. Batiin naman po natin kahit every Sunday natin sila nakikita. Batiin natin yung mga katabi natin ng isang mapagpala na umaga sa inyo. Ganun din po sa mga kapatid namin na nasa live. Good morning po mga kapatid. Yan. Yan, nasa pang ilang Sunday na ba tayo ngayon? Last Sunday na ng January. So isang buwan na po ang natapos natin for the year 2025. All because of the goodness of the Lord. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Sabi nga po, di ba, araw-araw is a blessing from the Lord. Amen? Di natin namamalayan yung oras lumilipas. Alam niyo po, biyaya rin ng Lord yan. Kasi araw-araw bago, araw-araw fresh ang pagpapala, fresh ang habag ng Panginoon. Tuwing pagising pa lang natin, di ba? His mercy and His grace are always new every morning. Kaya ngayon, sabi po sa ating aawitin, this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Nagagalak ba kayo na narito kayo sa sambahan ng Panginoon? Amen. Amen. Nagagalak po ba mga puso nyo na may opportunity tayo ulit to worship the King of Kings, to worship the living God. Amen? Patingin nga po ng mga mukha natin kung nagagalak tayo. Isang smile lang ka dyan. Smile. Yes, sa ating mga kamay para sa Lord. Hallelujah. Sige po, iwagay-iway natin ang ating kamay for God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you for this wonderful day na binigay mo sa amin, Panginoon. Truly, Lord, we are excited, Lord, to worship you, Panginoon. Salamat, Lord, na dinala mo kami sa lugar na to, Panginoon, nang may galak sa mga puso namin, oh God. Salamat, Lord, na mas pinili namin, Panginoon, na unahin ka, Lord. Dahil alam namin, pag inuna ka namin, Lord, everything else will follow, Lord God. Amen. Ikaw, Panginoon, ang siyang bida ngayong araw na to, Lord. Kaya ikaw ay pupurihin namin ng buong lakas, oh God. Buong isip, buong kaluluwa, Lord. Sa iyo namin itinutuon ang aming buong oras, Panginoon, ng pagsamba sa oras na to, Lord. Kaya punuin mo, Panginoon, ang aming bahay-sambahan ng Lord's Lighthouse na to, Panginoon, ng pagpupuri, Panginoong Diyos, ng iyong anointing, Lord God. Purihin mo ng iyong banal na presensya ang bahay-sambahan na to, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! At isisigaw namin, Lord, we worship you! We worship the King of Kings! We worship the Lord of Lords! And we give thanks! We give thanks to you! Hallelujah! Hallelujah, Lord! We worship you! Hallelujah, church! Purihin po natin ang ating Panginoon sa araw na to! Hallelujah! Let's clap our hands, church! At palaya tayong sumayaw for the Lord! Hallelujah! This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. This is the day. This is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made, I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound it has to be made. Oh Lord, Let's sing this, church. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. This is the day you made,
and your mercies on you. Your promise is true. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart. Yes, Lord. Up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord. So my heart will sing. You are good. You are And with everything, and with everything. I will praise. I will praise. Oh, I will praise. praise. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, oh, I will praise. I will praise. Oh, hallelujah. This is our moment, church, to give the King of Kings the best of our worship. Yes, Lord. Hallelujah. Let's shout it out, church, that this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice. Yes, Lord. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh, 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 oh. So my heart will sing that you are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. So my heart will sing that you are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Oh, Hallelujah. Yes, Lord. You are good, Lord. So with everything, we will praise your name, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. And truly, Lord, great is your faithfulness to us, Lord God. Dakila ang katapatan mo sa aming mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working. All things for my good. Yes, Lord. Couldn't feel you at the time, but you were working. Full of questions,
Faithful through the ages, Lord. Faithful through the ages. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. You're faithful. Great is your faithfulness. God, from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah. Your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation.
is your faithfulness to me? From the rising sun to the setting, same I will praise your name. From the rising sun to the setting, same I will praise. Yes, Lord. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Yes, Jesus. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Yes, Lord. Dakila ka ng tunay. Dakila ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dakila ang mga plano mo sa buhay namin, O Diyos. Dakila ka sa kapangyarihan at karapat dapat kang purihin at sambahin. Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang aming sinasamba sandaling ito. Panginoon, hayaan mo na bawat isa sa amin ay maranasan ang kadakilaang ito. Makapamuhay kami ayon sa iyong kagustuhan at kalooban. At patuloy namin, Lord, itataas ang ngalan mo. Ang kadakilaan mo. Hallelujah. Dalangin namin sa umagang ito ang patuloy na pagkilos niyo, Panginoon. Buksan niyo ang puso ng bawat isa sa amin. Punuin mo ng pag-asa. Punuin mo, Panginoon, na mga pangako mo na kaya mong tuparin, O Diyos. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Maranasan namin ang pagsama mo, ang pag-ibig mo. Salamat, Ama. Ngayon pa lamang, inaangkin na namin ang katagumpayan. Dahil ito ang layunin mo sa amin, na maging matagumpay. Kaya dalangin namin, Banal na Espiritu, ang pagkilos mo sa puso ng bawat isa. Maranasan ka namin, marinig ka namin, O Diyos. May pamuhay namin ang lahat ng nais mo. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, bago tayo umupo, kaway-kaway uli. At gusto kong 7:33. Okay, kung may mga Bible kayo, pwede nyo sundan at nasa screen na po rin natin. Sinabi nila kay Moses, pumunta kami sa lugar na pinapupuntahan mo sa amin. Maganda at masaganang lupain niyon. Sa katunayan, heto ang mga prutas. Pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak. Nakatira ang mga Amalekita sa Negev, ang mga Heteo sa Jebuseo at mga Amoreo sa kabundukan. At ang mga Kananeo naman ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moses at sinabi niya, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb na mga nag-espiya, hindi natin makakaya at ang pagsalakay sa kanila dahil sa malalakas sila sa atin. At pinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupain na nakita namin doon. At hindi lang yan, malaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad. May nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni Anak.
Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Pwede na po tayong maupo. So bilang mga tao, as human beings, no, ang desire talaga natin, ang desire ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng mas mabuti at magandang buhay. Okay? Sino ba naghahangad na hindi mapaganda ang buhay? No? Yun ang nais natin. A nicer and better place more than what we have now. Kung sa tingin mo, maayos na yung buhay mo, meron pang igaganda yan. No? Dahil ang Lord, ang nais niya, maranasan natin ang pangako niyang ganap na buhay at kasiyasiya. So bilang mga anak ng Diyos, alam natin ang plano ng Diyos ay maganda para sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa John 10:10, no, sa letter B, He came to give us life, a life that is abundant. So yun yung gusto niya mangyari sa atin. So ang nakakalungkot lang po, maraming mga anak ng Diyos din ang ignorante sa napakagandang plano ng Diyos. No? Gusto nilang mag-prosper sa kanilang buhay, sa ministry, sa sarili nila. At hindi nila alam kung paano. Dahil may maraming nakikitang mga hadlang. Kaya ang ginagawa nila ay ang sariling sikap, sariling kaparaanan, kaya madalas nauwi sa kabiguan. Marami namang kontento na lang, no? Hindi na naghahangad na ma-improve pa. At komportable na, nasa comfort zone na sila. Sabi, okay na to. Pero ang Diyos, hindi pa kontento sa kinalalagyan ng bawat isang anak ng Diyos. Gusto niya more, no? More. Kaya sabihin mo sa katabi, there's more, no? Meron pa. No? Meron pa. Okay? Kaya, paalala sa atin, bilang mga anak ng Diyos, meron pa siyang mas malaking nakahanda para sa bawat isa sa atin. Pero ang dapat natin gawin, we must conquer and possess it. Sakupin natin ito at ating angkinin. Hindi ito katulad ng bayabas na lalaglag na lang sa pagtingala ni Juan na iniintay niyang bumagsak na lang yung hinog na bayabas. Alam niyang kanya, pero iniintay niya. Ang nakakalungkot doon, naunahan siya ng mga ibon. No? Nung bumagsak na sa kanya, bulok na. So, angkinin ang ipinangako ng Panginoon. At sa pag-angkin, ay tayo'y nalalagay sa battleground. Ano ibig sabihin ng battleground? No? Giyera. Meron tayong giyera na haharapin. So ito ang tunay na kalalagayan ng mga anak ng Diyos na nagnanais pang mag-increase, mag-improve, mapaayos. Lalagay ka sa kalalagayan na makikipagbaka. Kaya dito ang marami ayaw. Wag na lang, okay na tong ganito. So, katulad no, ng nabasa natin, ayaw ng mga tao na, nung nakita nila, ang mga klase ng taong nandoon sa ipinangakong lupain ng Panginoon, umatras, umayaw. Pero anong unang napansin nila? Nung inutusan no, ni Moses na sakupin ang lupa, o tiktikan, or i-spy muna nila yung lupain ito. Pagkatapos nilang tumawid from Egypt, nung sila ay iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pagtawid nila sa Red Sea at sa kanilang paglalakbay, at sila'y napunta roon sa lugar ng Kades, isang lugar na parang sa bukana pa lamang na promised land. At sinabi ni Moses, tingnan ninyo ang lupain. No, siya ay nagsugo ng 12 espiya. So, pina-spy niya for 40 days ang lupain. So, sa pag-espiya, may mga report na maganda. Nakita namin na lupain, sangayon sa binasa natin, ang mga bunga ay
talaga namang magaganda ang produkto ng lupa. Sangayon sa salita ng Diyos, ang grapes na kanilang pinitas, ang isang buwig ay pinipinggan nila. Ibig sabihin, pasan-pasan nila ang isang buwig ng grapes. Ngayon, ilang kilo lang yung grapes ngayon, yung isang buwig, no? Kukunti na lang. So noon, talagang, pag sinabing pinipingga, 2 taong nagbubuhat. Grabe, ganun kalalaki. Siguro, ganun kalalaki ang bunga ng grapes, no? Isa pa lang, kontento ka na. Pinakikita lang dito na masagana ang lupain at yun ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa mga taga-Israelita. Pero, mas binigyan nilang pansin ang mga bagay na hindi nila kayang, sa tingin nila, hindi nila kayang mapagtagumpayan. Ang mga tao roon, ang mga nandong mga naninirahan, ang tingin nila agad, hindi natin kaya. Kaya sila ay umatras. So, sa 10 espiya, 2 lamang ang nanendigan na kaya nating sakupin ang lupain ito. Sila ay si Caleb at si Joshua. Yung 10 ay talagang negative ang dating. So, anong magagawa ng 2? Ayaw ng 10. At nagpakalat pa sila ng masamang balita sa buong Israel na hindi nila kaya ang lupaing iyon. Ang nakakalungkot, na naig yung majority. Laging ganun, di ba? Majority wins. So, yung 2, walang magawa, kundi sumunod na lamang sila sa nakakarami. At ang consequence, nagkaroon pa ng 40 more years silang paikot-ikot sa wilderness bago sila makapasok doon sa promised land. Biruin mo kung sila'y sumunod agad at sinakop nila yung lupain, naging kanila agad yon. Dahil hindi naman sila ang lalaban doon, no, sa mga higanting nakita nila. Ang lalaban doon ay ang Panginoon. Naipangako na yun eh. Pero ang nakita nila ay ang kanilang mga kakulangan, ang kanilang kahinaan. At yon, hindi nila agad na naangkin ang lupain. 40 years pa silang paikot-ikot sa wilderness. Gano'ng katagal yon? At yung mga tao na galing sa Egypt, ang nakapasok lamang doon ay si Caleb at si Joshua. At ang mga next generations. Lahat ng mga taong yon, kasama yung 10 spices, ay nangamatay doon sa wilderness. So yung next generation, yung mga pinanganak na lang doon sa wilderness, sa kanilang 40 years, yun na lamang nakasama pumasok sa promised land. So di ba nakakalungkot? So tingnan natin, ano ba ang naging problema ng mga Israelita dito? Ano ba ang dapat gawin? So sa ganitong sitwasyon, pwede nating ikumpara sa buhay natin. May mga magagandang bagay na ipinangako ang Diyos sa atin. Amen? Meron. Kaya ba natin agad gawin? Siyempre, hindi agad, no? Mahirap. At ito ang ating titingnan. Merong mga obstacles, no? Merong mga harang. Kaya ito yung hadlang ang dapat nating unawain. So, unang-una, atin munang unawain ang mga hamon at mga hadlang, no? Hindi hamon, ha? Hamon ng buhay. At mga hadlang. At yan, no? Gustong-gusto natin ng isang bagay, pero hindi agad natin makuha dahil ang manakikita natin ay maraming hadlang. So unang-unang bagay, ito unawain natin. Meron talagang hadlang. No? Dahil sabi nga uli sa John 10:10, naparito magnanakaw upang sumira, magwasak, pumatay. Ayaw niya na ang anak ng Diyos ay makinabang sa kabutihan ng Diyos. Gagawa siya ng lahat ng paraan para hadlangan na tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiyang. Pero sabi nga uli ng Diyos, ako'y naparito upang ang mga anak niya ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, abundant life ang gusto ng Lord.
Pero bakit maraming hindi natin nararamdaman at nararanasan yan? Ating tingnan. Meron ba mga hadlang sa buhay natin para makamta natin itong magandang pangako ng Diyos? Meron ba? Oh, wala naman pala eh. No? Meron, di ba? Sinong sang-ayon na meron? Yan, no, meron. Dahil yun nga, ang Diablo ay gagawa ng paraan. Kaya dito, so makita natin sa pangyayaring ito na merong apat na klase ng hamon o hadlang sa pag-angkin. At ano yung mga dapat nilang gawin. No? Unang-una, ang nakita nila, mayayabang at mapagmataas o ma-pride ang mga tao doon. Yung nakatira roon. No? Ang kaaway ay mayabang at mapagmataas. In verse 22, kung babasahin natin, atras tayo sa ating verse. Nag-umpisa sila sa Negev, ito yung pag-ispiya, hanggang sa makarating sila sa Hebron, kung saan nakatira sina Ahiman, Sheshai, at Talmai na mga angkan ni Anak. So anong kinalaman ng mga taong ito? Kung atin pong susuriin itong tatlong pangalan na ito, ang ibig sabihin ng Ahiman ay what I am. Ang Sheshai ay who I am. At ang Tamay, what I can do. So sa pangalan pa lamang nila, nagbabadya na talagang matitikas, matatapang, at may kakayanan ang mga ito. At sinabi pa rito, sila'y mga angkan ni Anak. Ang Anakites po ay mga lahi ng mga higante, no, sa panahong iyon. At sila ay mga 9-footers. No? So, at matatapang, matitikas, warrior. So yun nga ang tingin ng mga Israelita sa sarili nila. Tipaklong lang sila sa harapan ng mga ito. No? Ang hindi nakita ng Israelita, kasama nila ang Diyos. No? Tinignan nila ang kanilang mga sarili. So totoo, ang mga hadlang na ilalagay ng kaaway, sa tingin natin, hindi natin kaya. Hindi natin sila malulupig sa paningin natin. Kaya, ito ang dapat nating maunawaan. God is great. Kaya natin ito. So kaya parang sinasabi sa kanila nitong mga taga Nephilim. Nephilim yung city doon. Subukan niyang pumasok pag hindi dinurog namin kayo. So, ganun yung dating. Kaya anong nangyayari sa kanila? Lalo silang natakot. Kung maalala din natin, no, yung si David, nung kinalaban niya si Goliath, na higante rin. No, sabi ni Goliath, papakain kita sa hayop. Pero anong ginawa ni David? No? Lumaban siya at hindi umatras. Ang napatay niya si Goliath. Anyway, so ganun kaya yabang. Dahil sila ay malalaki, dahil sila ay matatapang. Alam mo, nakikita ko sa panahon natin ngayon, ang nangyayari sa West Philippine Sea. Di ba? May mga higanteng humahamon ng hihimasok. Pero nakakatuwa na mga Pinoy ay hindi umaatras. Hinaharap din nila. Kaya lang, higante ang ating kinakalaban. Kaya wala tayong dapat gawin kundi umasa na lamang sa ating Panginoon. So ikalawa, ang mga kaaway ay matatag na ang kanilang kinatatayuan. So yung kanilang pwesto ay advantage, no? Sa advantage position sila. Sabi sa verse 28a, pero makapangyarihan mga taong nakatira roon at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. So, pag sinabing ganon, wala silang kakayanan na lupigin ang mga tao na roon. Sa panahon noon, ang pader, yun yung protection nila. Sakaling lusubin sila ng mga kaaway, hindi makakapasok sa city. Pero ngayon, wala na yung pader na yan. Kayang gibain yan. Pero sa panahong yun, yung nakita nila, hindi natin kaya. Atras tayo. So, vantage point. Nasa mataas na lugar pa sila. Nasa mountain tops or sa hilltop sila nakalagay.
So, kung ikukumpara natin ngayon, may mga taong mahirap abutin ng salita ng Diyos dahil sila ay naroon sa higher position. No? Sila yung mga nakakalamang sa lipunan, sila yung mga nasa posisyon. So parang wag na lang. No? Ang maraming dahilan pa ng mga churches, doon na lang tayo sa sa laylayan ng lipunan. Mas madali silang abutin dahil marami silang pangangailangan. So, tama naman yun na dapat abutin, pero kinakalimutan na yung mga nasa higher position. Dahil ang tingin natin, hindi natin kaya. Nagpapasalamat ako sa Lord na ang City Hall ay open na sa Word of God. Ang Parañaque City Hall. Nung inumpisahan yon, tinawag ni Mayor ang lahat ng mga pastors. Inorganize niya at nagkaroon ng isang opisina. May opisina na tayo roon sa City Hall. Kaya kung meron kayong katanungan, pwede kayong pumunta roon. Pwede rin tayo magpatulong sa kung ano-anong pwedeng lakarin sa City Hall. Huwag lang yung pag ikaw'y nahuli kung ng pulis o nung ano. Minsan may lumalapit doon, pastor pa. Nahuli ako ng traffic, may violation. Ay, huwag pong gano'n, no? Kung yung maitutulong sa naman dapat lakarin doon. At sinasabi ko ito dahil ang City Hall nga ay binuksan na para sa salita ng Diyos. Every Monday nagkakaroon doon sa flag raising ay merong scripture reading at sinishare yung salita ng Diyos. Doon sa flag raising. At nagkakaroon ng prayers na sa bawat department. Nag-o-open na sila. Nakakatuwa, ito si Mayor Eric. Sa tuwa niya, sabi niya, pwede ba siya nag-request, gawin niyo sa office ko, daily na yung prayer at saka scripture reading. So kaming mga pastor doon ay medyo natigatig dahil ilan pa lang kami roon kung araw-araw na pupunta roon. No? So kailangan talaga marami pang mag-commit. So ibig ko sabihin, ito na yung pinapangarap nating maabot yung higher level. Kasi sa bawat scripture reading doon, may mga higher officials na naroon. Minsan may congressman, naroon. Minsan natin po, may senador na dumadalaw. Nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Bukas po ay celebration ng Bible Week o Bible Month, January. At ang mga pastors po naka-assign sa flag ceremony. Kaya nag-i-invite lahat, ini-invite lahat ng mga churches na makiisa at makidalo. So, kami po ay naka-assign sa lahat ng sa program. Kaya yan, iniimbitahan ko na sumama kayo, meron tayong sasakyan bukas. 6:30 alis dito, ina-announce ko na. Anyway, so sinasabi ko ito dahil ang katwiran ngayon naming mga pastor doon, yung vision, ay paano naman itong mga nasa higher position? Paano naman sila maaabot? So through that, pag narating natin yung nasa higher position, mas madali nang bumaba. Mas madaling ma-share yung salita ng Diyos pababa. Kaya ang nangyari, dahil meron ito sa City Hall, nagkaroon na rin sa ating barangay. Kasi yung ating barangay captain dito, galing taga City Hall yan. So nakikita niya yung ginagawa every Monday doon. Kaya inadapt niya dito sa Parañaque. Kaya every Monday, meron din kami ginagawa dito. Sharing ng Word of God, reading ng Scriptures, at maraming natutuwa. So, ganun pa man, kahit na yung mga nasa higher position, naaabot na ng salita ng Diyos. It's a challenge sa atin na to go and to conquer. So, yun ang pananaw ng mga Israelita noon. Wala tayong magagawa. Mataas sila. Atras tayo. Ikatlo, anong tingin nila? Napakadami ng kaaway. In verse 28b and 29, nakita pa namin ang mga angkan ni Anak, kasama rin yung mga higante. Nakatira naman ang mga Amalekita sa Negev, ang mga Hiteo, Jebuseo at Amoreo sa kabundukan, at ang mga Kananeo naman ay nakatira sa malapit sa dagat at sa tabi ng Ilog Jordan.
ang sinasabi dito, nagkalat na yung mga tao, nasakop na, marami na sila na kung lulusubin nila, napakadami nila. Sa panahon noon, paramihan, no? Paramihan ng ilalaban. So wala silang panama. Kaya tingin nila, hindi natin kaya. No? Minsan, ganun ang tingin natin sa ating paligid. Tinitingnan natin ang sarili as Christians. Minority tayo. No? Parang konti lang tayo. At titingnan natin, napakarami ng mga talagang hindi talaga nananampalataya at sila pa yung mga kumokontra sa atin. Mga kapatid, mahirap tibagin yung 500 years na nag-ugat sa katauhan ng mga tao. Mula nung sakupin ng Pilipinas, ito na yung inilagay sa puso't isipan ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, ang paniwala nila, ito yung totoo, ito ang tunay. Hindi na kami alis dito, sarado, kandado na kami. So ganoon yung katwiran. Dahil ito yung una nilang natutunan. Pero ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay hindi dahil nakaugat na yung luma. Yun na yung totoo. Ang salita ng Diyos ang totoo. Kaya tayo namulat sa katotohanan dahil nakita natin sa salita ng Diyos. Kaya mahirap pong tibagin talaga. No? At nakakalungkot dahil nito nakaraang linggo, nag-celebrate ng napakalaking grupo. At ang mga tao ay sincero naman na gusto nilang makaranas ng presensya ng Diyos. Kaya sila'y nandun eh. Hindi mo sila masisisi. Pumunta sila roon to experience the presence of God. At miracles na mangyayari. Yun ang alam nila. Kaya kahit na ano mangyari, kahit na makapagbunuan, makipaghalos, makipagsakalan, may nahuhubaran, wala silang pakialam, basta lang makalapit sa presensya ng Diyos. Nakakatuwa ang kanilang desire. Na ito yung prayer ko rin sa atin ng kukonti. Magkaroon din tayo ng klaseng desire, Lord, hindi yung pagpunta roon at mahawakan, kundi ang presensya ng Diyos is a prayer away. Yun lang, no? A prayer, manalangin tayo, hingin natin ang presensya ng Diyos, mararanasan natin ang presensya niya. Hindi na tayo kailangang makipagbunuan. Dahil nung tanggapin natin ang Panginoon, ang banal na Espiritu nanahan sa ating mga puso. Nasa atin siya. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin. So, pag-pray natin sila. Huwag natin silang pagtawanan dahil hindi pa nila alam ang katotohanan. Dapat makita nila ang totoo. Nakakalungkot lang, dinidebate sila ng marami. At mananalo tayo sa debate. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Ngunit hindi natin sila mapapanalunan na dalhin sila sa kaharian ng Diyos. So, anong silbi nung manalo tayo sa debate? Dapat mapanalunan natin sila at madala natin sa kaharian ng Diyos. Ikaapat, ang sabi, malakas ang mga kaaway kung ihahambing sa kanila. Malalakas ang kaaway. Yung sa verse 33, may nakita pa kami mga higante na mga angka ni anak, parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Ito yung nakakalungkot. No? Tingin nila sa sarili nila. At tingin nila, ang tingin din ng kaaway sa kanila. So nagkaroon sila ng grasshopper complex. Kaisipan ng isang tipaklong. Kaya tapikin mo yung katabi mo, hindi ka tipaklong. No? Tayo yung mga anak ng Diyos. No? Mas malaki pa tayo sa mga higanteng yan. So, pag tinignan natin ang mga higante, matatakot tayo. Higante yun, no? Nakakatakot. At yun na nakita nila. At yun na nakita ng 10 mga spies. Ayaw nilang kumilos dahil higante nga ang kaaway. No? Anong dapat mangyari? Huwag matakot sa higante. May napanood ako noon, o pinanood natin yata dito noon. Pinost ko rin sa family chat natin, chat group. Yung Facing the Giants movie.
regarding sa patungkol ito sa paglalaro ng ano yung football, no? Yun ang sikat sa Amerika eh. So yung team, meron team doon na mga higante kung tawagin nila sa sarili nila, mayayabang at bully. At yung mga pipitsugi naman, pero mananampalataya. No? So sila yung na-encourage, sa bandang huli na-encourage sila to have faith. No? Sa bandang huli nanalo sila. Yung pinakahuli yata noon ay yung anong tawag doon, yung sisipain yung bola para lang makalagpas doon sa, at yun ang magbibigay sa kanila ng panalo. Eh yung naka-assign yung medyo lampa. Pinagtatawanan ng kaaway na alam nilang hindi makakaabot. Kaya, nung sila'y nanalangin, yung sipang yon ay lumagpas pa doon sa dapat abutin. Dahil yung kapangyarihan ng Panginoon ang naroon sa sipang yon. Parang nakita ko, doon sa tirador ni David, kung yung lakas lang ng tao ang ibibigay doon sa tirador ni David laban kay Goliath, ang mangyayari lamang, bubuko lang at tatalbog lang ang bato. Di ba? Kasi lakas lang niya yun eh. Maliit pa siya. Pero ano sabi sa salita ng Diyos? Lumubog yung bato sa noo ni Goliath. Kaya ito'y bumagsak. Anong meron doon? Kapangyarihan ng Diyos. Yung iniasa ni David, no? Iniasa niya ang kanyang gagawin laban sa higante sa kapangyarihan. Magagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Grabe. No? So, may nakikita tayong mga higante na maring hadlang sa ating buhay, sa mga pangarap natin sa buhay. Pero kaya natin ito sa lakas ng Panginoon. So, yung higanteng ito, hindi lamang mga taong malalaki na umarap. Minsan yung mga pangarap natin na tingin natin imposibleng mangyari. Di ba? Nagpipray tayo ng building. No? Dahil alam nyo na yung sitwasyon natin dito. Pero tayo, sabihin natin, nagtsatsaga sa panandalian. Dahil ito lang yung ngayon ay kakayanan natin. Sa probinsya, madali, no? Mamura yung mga lote doon. Pero dito, milyon-milyon. Meron ako nakita sa Facebook, pinost ko nga, tingnan ko kung ilan yung magla-like o ilan yung magsasabing kaya natin ito. Walang reaction. Pinost ko sa ating family chat. Nagkakahalaga lang naman ito ng 9 million. Bare pa siya, pero may bubong na at may sahig na second floor. Walang mga dingding. 180 square meter. No, maluwang na, kung tutuusin, sa Michael Roa. Hindi ko sinasabing yun na. No, parang nilagay ko lang para tingnan natin. So we're praying. Tingin natin higante. Pero kung tayo aasa sa Panginoon, mangyayari at mangyayari. Niwala ba kayo? Ang ina naman. Oo, kontento na tayo dito. No? Michael Roa medyo malayo-layo kasi France, dulo ng France, kakanan kayo. Pagpapunta kayong Japan Street, madadaanan yon. So, parang commercial area na rin kasi yun eh. Parang commercial area. So, kung inilalagay sa puso ninyo, yung mga ganung bagay, ito'y hamon para sa atin. Meron tayong every Monday nilalagay dito na basket for building fund. First Sunday pala, no? Every first Sunday. Kahit na ang ilagay natin ay piso, kung mula sa puso, ang Lord ang magmumultiply niyan. Kung talaga, Lord, ito'y imumultiply mo para maangkin namin yung pangako mo. Amen po ba? Magkaisa tayo doon. Higante pero kaya. Amen. So, ang attitude, ang napaka-importante. How we face the trials ay mahalaga ang attitude. We must keep our attitudes positive. Positibo lang. Pero tayo mga Kristiyano, kaya tayo nagiging
positibo ay dahil sa salita ng Diyos na nasa ating puso. We hear from Word of God. At sabi nga sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So nagkakaroon tayo ng faith, nagiging positive tayo. Sinabi ng Diyos napakahalaga ng positive attitude. Ang nega na tao, kahit na narinig niya, hindi niya paniniwalaan. Meron pong isang illustration. Merong kambal, no? Na ipinanganak. Nung lumaki na sila, nakita ng mga magulang ang pagkakaiba ng ugali. Yung isa, masyadong nega. Yung isa naman, positibo. No? So, nag-concern na magulang, pinatingnan niya sa psychologist. Okay, sabi ng psychologist, subukan niyo, isa pang test. No? So, bigyan niyo sila ng regalo sa birthday. So, yung regalo para dun sa nega, bigyan niyo ng magandang regalo. Doon sa positive naman, bigyan niyo ng hindi kagandahan na regalo. Titingnan lang yung reaction. Na pagdating nung birthday at nagbukasan na ng regalo, nakita nung nega yung kanyang regalo, iPhone latest model. Wow, di ba? Ano reaction? Bakit naman ganito ang kulay nito? Meron ng ganito yung kaklasiko. Pangit. Grabe yung reaction, no? Yung isa naman, yung positive na anak. Pagbukas niya sa box niya, nakakita siya, susi. Pero hindi susi ng kotse. Para saan kaya ito? No? Pero, ang napansin ng mga magulang, nung nakita yung susi, ang sabi ng positive, susi, alam ko meron pang higit dito. May nakatagong mas maganda. So, hindi ko na inalam kung ano yung kanyang nabuksan. Pero hindi siya lugi doon. Pero yung attitude lang sa pagtingin doon sa kanilang natanggap. No? That is very important sa atin. Ang perspective, napakahalaga. Sa anumang nangyayari sa atin, dapat magkaroon tayo ng tamang pananaw. So, yun po yung apat na mga hamon. Ano naman ang dapat nating gawin? Kaya number 2 point is, dagdagan natin ang lakas ng loob natin, patapangin pa natin ang ating mga sarili. Lakasan pa natin ating loob sa mga hinaharap natin. No? Huwag tayong agad bumigay. Alalahanin natin ang pangako ng Diyos. Kaya harapin natin ang hamon sang-ayon sa pananaw ng Diyos. So this is looking at the situation in God's perspective. Kung titingnan lang natin sa ating mga mata, laging bagsak, nakikita natin ang kahirapan. Ngunit ilagay natin sa pananaw ng Diyos ang mga obstacle na yon. Ano kaya sa tingin ng Diyos para sa obstacle na yan? So, kaya, sabi nga sa 28-27, sinabi nila kay Moses, pumunta kami sa lugar na pinapupuntahan mo sa amin, maganda at masaganang lupain. Sa katunayan, heto ang mga prutas. Ito ngayon. Pero, napakapangyarihan ng mga taong nakatira roon at malalakas ang kanilang mga lungsod. At napapalibutan ng mga pader. Nakita namin ang mga angkan ni Anak. So ano yung una? Maganda yung nakita nila. Pero sa kanilang pananaw, yung salitang pero, napaka makapangyarihan ng mga taong nakatira roon. So, bagsak agad sila. Yung tingin nila, wala silang kakayanan. So dahil ito'y sa pananaw nila. Na kung titingnan natin ito sa pananaw ng Diyos, walang malaking higante na makapangyari at malakas na lalaban sa Kanya. Nalimutan nila na sila'y dinala doon ng Diyos para ang kininang lugar na iyon at hindi sila iiwanan at Diyos ang siyang lalaban para sa kanila. So kaya nga si Caleb, ang sabi niya, hindi, labanan natin yung mga taong yon. Ang kanyang pananaw ay ang pananaw ng Diyos.
Kaya nila ang lahat ng obstacle na ito dahil hindi sila iiwanan ng Diyos. Amen? Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya panalangin natin na bigyan tayo ng lakas, tapang na katulad ni Caleb at Joshua. Na ang nakikita nila kung paano mananalo, hindi matatalo. Ikalawa, okay? Number 2 is harapin. O harapin natin ang hamon ayon sa pananaw ng Diyos. O sa layunin ng Diyos. Okay? Layunin. Ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay natin? Ang layunin niya ay hindi masama. Sabi sa Romans 8:28, at nalalaman natin ang lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa mga umiibig sa Kanya, sa lahat ng tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So God works for good for those who loved Him. All things, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na mangyari para sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. May planong maganda ang Diyos. So, ang plano ng Diyos para sa Israelita ay maiahon sila mula sa kanilang kinalalagyan, nasadlak sila sa pagkaalipin, nahirapan na sila sa paglalakbay sa disyerto. Ang nais nila, ilagay sila sa isang lugar na napakaganda. So yun yung layunin ng Diyos. Pero itong mga Israelita, nakontento na lang, dito na lang kami, ang hirap, baka mamatay pa tayo pag nilusob natin ng mga taong yan. So, hindi nila tiningnan yung layunin ng Diyos. Ang nakita nila, ang pumasok sa puso nila ay takot. Kaya, dagdagan natin ang ating lakas loob. No? Dahil may sinabi ang Diyos, hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. And number 3 point, ingatan natin na hindi mawala sa puso ano man itong ating pinaglalaban. Itong layunin ng Diyos. Harapin natin ang hamon ng Diyos. Number 3 point, please. Okay. So, letter A, kailangan ng matatag na pananampalataya. So, itanong po, paano tayo makakalaban? Faith ang kailangan. Dahil sabi nga sa Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Pag hindi tayo kinalugdan, hindi tayo sasamahan. Kaya yung pananampalataya, paniniwala niya doon sa pangako, katulad ng mga Israelitang ito, nawala ang kanilang pananampalataya, yung pinangako ng Diyos, nawala sa kanila. No, hindi nila hinawakan. Kaya anumang imposibleng bagay na ating haharapin, kung ito'y pinangako ng Diyos, kasi sa Hebrews 11:1, ang faith comes, sa Romans 10:17, ang faith ay nanggagaling sa pangako ng Diyos. Kung may sinabi ang Panginoon, atin itong paniniwalaan. Kaya ang faith ay hindi lamang nagustuhan mong isipin, kundi ito'y talagang sinabi ng Diyos sa iyo kung ano ang mangyayari. Okay? Matatag na pananampalataya. Ikalawa, kailangan ang tunay na katapatan. Maging tapat tayo sa Diyos. So sa kakaunti, kung tayo tapat, sa marami, tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon. Kaya kung tayo tapat sa Kanya at hindi nagbabago ang ating devotion sa Kanya, maasahan natin, no? Kasama natin ang Panginoon. Una, ang Diyos ay tapat. Ang gusto niya maging tapat din tayo sa Kanya. At ikatlo, magkaroon tayo ng lakas na hindi kumukupas. Hindi ito sumusukat lamang sa lakas na pisikal. Philippians 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan ng niyang nagpapalakas sa atin. Imposibleng bagay yung haharapin. Pero, ang sabi rito, ang Lord ang siyang gagawa para sa atin. No? Magagawa ang lahat dahil sa lakas na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. So si Caleb at si Joshua,
Yun yung kanilang pananaw. Bagamat napasama sila sa 40 years na pagpasok sa wilderness at hindi nila naangkin yung promised land. Yung lakas ay nanatili pa rin sa kanila. Hindi sila nagbago. Alam nila darating pa rin. Sa tagal ng panahon, 40 years pa sila naglakbay, ngunit ibinigay pa rin ng Panginoon sa kanila ang lupang pangako. So, mga kapatid, ano ang ating dinadanas ngayon? Huwag tayong susuko. Huwag tayong panghinaan. Lastly, mayroong isang tao, ang pangalan niya ay si Edmund Hillary. So, nag-attempt siyang akyatin ang Mount Everest May 29, 1953. So, hindi niya napagtagumpayan. At wala pa nakakarating sa tuktok noon. Pagbalik niya sa England, sa isang interview o sa isang talumpate, may nagtanong sa kanya, anong pakiramdam na ikaw'y nabigo sa pag-akyat sa Mount Everest? So ang kanyang ginawa, inilabas niyang picture ng Mount Everest, pinakita niya sa mga tao, sabi niya, Mount Everest, nagtagumpay ka nung una. Pero, ang paglaki mo ay hanggang doon lang. Ngunit ako ay patuloy pang lumalaki ang pananampalataya. So nakita niya na hanggang doon na lang yung Mount Everest, pero siya ay may pag-asa pa. And after 1 year, ay nagtagumpay siyang akyatin ng Mount Everest at siya yung kauna-unahang taong nakarating sa tuktok ng Mount Everest. So nabigo siya, pero hindi siya tumigil. Ano ang meron siya? Dala-dala niya lagi yung mountain na yon. Yung mountain represents the promised land. Na dapat laging nasa puso natin ang pangako ng Diyos. Hindi ito mawawaglit. Na totoong may ibinigay ang Diyos sa atin na dapat nating sakupin. At ang kanyang pagsama, ang kanyang gabay ay hindi magmamaliw. At darating ang panahon na mapagtatagumpayan natin ito kung hindi tayo uurong. Kung tayo ay magpapatuloy na umusad at harapin ang mga hamon sa lakas ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Tayo ay maging mananagumpay. Tayong lahat po ay tumayo at manalangin. Maring bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bundok o problems, obstacles na hinaharap. Minsan sa tingin natin napaka-imposible. Pero sa atin pong narinig, itong salita ng Diyos na ipinangako sa atin